para ganun lang. Minsan nagtataka tayo kung ba't may nagagalit o sumasama ang loob dahil sa bagay na nagawa natin o nasabi. Pero bago tayo mag-react, isipin muna natin. Baka naman kasi na-breach natin ang kanyang privacy o yung paglagpas sa boundary ng personal na buhay. Alam ko minsan hindi naman natin layunin na makapanakit. Kaso lang hindi ibig sabihin na wala yung epekto sa tunay na buhay. Parang nagbato ka ng kutsilyo, may tinamaan. Di mo layunin na may masaktan, pero may nasugatan. Kaya maganda siguro mag-review tayo ngayon ng ilang mga bagay na posibleng breach of privacy na hindi natin minsan napapansin. Una dyan yung pagbabasa ng sulat ng iba, email, snail mail, sama na rin natin dyan yung pangangalkal ng gamit, wallet, journals, notebooks, hindi dahilan na dahil, kasi nakabukas naman yung email niya or close naman kami or magkarelasyon naman kami. Breach of privacy yan. Pangalawa, yung pagkuha ng mga photos, pagtatag sa social media, o kaya yung pagre-record ng walang pahintulot. Okay, pangatlo, yung pag-share lang ba, pag napakwentuhan lang ba ng mga personal na detalye ng isang tao. Yung sinasabi mo na sa iba yung kung saan siya nakatira, magkano sinusweldo niya, ano yung mga problema niya sa bahay, sino karelasyon niya, ano yung sakit niya, at iba pa. Yung pag-share ng mga bagay na nadinig mo, o kaya sinabi sa'yo, na usually preceded yan ng atin-atin lang to, o kaya napag-uusapan lang naman. Okay, yung pag-share ng masasela na screenshots, alam na natin yan, di ko na-explain. At yung pagtatanong sa tao ng mga bagay sa harapan ng ibang tao, kaibigan man o hindi, na pwede maglagay sa kanya sa alanganin o mapahiya siya. Tulad nung, wala ka na daw trabaho ngayon, 6 na buwan na. O kaya, single mother ba talaga yung asawa mo? O kaya, magkasama na kayo sa bahay, papakasal na ba kayo? At kung ano-ano pa. Yung ating mga salita at ang ating mga kinikilos ay may impact doon sa tao. At hindi lang yan parang nagtapong ka lang ng salita sa hangin. Pwede siyang mapahiya. Okay? Dahil na-expose mo siya at na-judge siya ng ibang tao. Pwede rin na siya ay masira yung reputation niya. Kasi maaring iba yung makarating o na-embellish na yung nakarating doon sa mga kaibigan niya, sa trabaho niya, at kahit pa nga sa mga taong hindi nga nakakakilala sa kanya na nakabuo na ng opinion na minsan ang hirap ng baguhin. At finally, yung peace of mind niya, nagulo mo, na dati naman, okay, pwede magkaroon siya ng paranoia o anxiety kasi hindi niya na alam ano pa ba yung sinasabi ng ibang tao at saka ano pa kayo alam nila. So, napapraning siya. Dapat nating intindihin na hindi nating desisyon kung ano, kailan, at kung kanino gustong i-share ng tao ang kanyang personal na buhay. Kaya hindi lang yun basta para ganun lang. Kaya't di katakataka rin kung siya ay nagalit o nakaramdam na napagtaksilan mo siya bilang kaibigan o kasama sa trabaho o karelasyon. Ang mabuti na nga lang is pwede natin pag-aralan ang paggalang ng privacy ng ibang tao. Basta madali lang yan. Ang tatandaan mo lang, hindi mo kwento, huwag ikwento.